Ito ang aming first episode, no, ng interviewing ina. Ano lang, usap-usap lang, ganun. Kung paano ang buhay-buhay. Habang nagda-drive, no. Pag-usapan natin yung yung 10 years natin dito sa Amerika. 11 years ka na, no, sa Amerika. 11 years na. Years na. Sa tingin mo, anong pinagbago mo sa 11 years? Ay, madami. Tulad ng Tulad ng madami na akong pera. Marami ka ng madami pera. na akong pera. Akong pera. Ay, hindi, joke lang. Wala ka Hindi. ng pera. Nagbabantay kasi ako ng apo. Minsan, pag may tumatawag, nagtatrabaho. Hatid sundo ng mga anak, mababait na mga anak. Kasi hindi naman ako nagda-drive. Yes. Kailangan kong mag-work paminsan-minsan para matulungan ko rin ang aking pamilya sa Pilipinas. Aha. Oo. Kaya magaan lang naman yung trabaho ko. Sitter sa mga matatanda. Ni minsan ba pumasok sa isip mo na makapunta ka ng Amerika? Ay, hindi. Minsan hindi ko naisip yun. Kasi 'di ba kay Mito ka lang naman eh, Sembo kay Mito ka lang naman, Oo, Sembo. akala ko doon na talaga ako sa Makati. Sembo tatanda. Pero sa tulong at awa ng Diyos, nakarating ako ng Amerika na hindi ko man lang akalain. Wala sa isip ko talaga yun. Oh. Eh kung hindi ka nakarating sa Amerika, ano sa tingin mong ginagawa mo sa Pilipinas ngayon? Naglalaba. Nagwe-waiting pa. Duweteng, ay yung loteng, no? Yung loteng. yung ending yung sa basketball. Ba yun? Oh, nagpapa-ending. Papa-ending. Pag may mananalo, pag walang Kano kita mo doon? Depende kung maraming tumataya, kung minsan wala naman, di. Kunti lang. Parang panalo doon 500. 500 ba panalo doon? 700. 700, tapos ibibigay sa iyo yung 100. 600 na lang mapupunta doon sa nananalo. Pero malaki-laki na rin yun, ha? Oo, nakakatulong na rin sa pagpamasahe ng mga anak papuntang school, baon. Kaya pasalamat talaga ako sa Panginoon nga nakarating ako ng Amerika. Kasi kahit papaano, kahit matanda na, kumikita pa rin dito sa Amerika. Hindi katulad sa Pilipinas nga wala na talagang, di ka na talaga makahanap ng pera. Oo. Dito, ang oras mo dito, $19. O, saan ka pa? Isang oras, $19. O, isang oras. O, kung 2 araw ka lang magtrabaho sa isang linggo, tapos 8 oras. Hindi na masama. Hindi na masama kasi nagbabantay naman ako ng mga apo ko eh. Habang nagtatrabaho yung mga anak ko. Hindi ko rin naman akalain na makapunta ako sa Amerika, to be honest. Plano ko talaga magseaman. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Seaman. Para at least dollar yung kita, di ba? Makakatulong pa rin sa pamilya. Pero yun nga, yung seaman kasi, kurso ng mga mahihirap yan eh. Umaasa yung mga mahihirap na yan na gusto nilang kumita kahit papaano ng dollars, malaki, para makatulong sa pamilya. Main purpose talaga is makatulong sa pamilya. Pero yun nga, hindi naman namin expected na makakapunta kami ng Amerika. Salamat sa mga tumulong sa amin. Kasi kung kami lang, di naman kami makakapunta dito eh. Hindi ko nga alam na may Amerika eh. Alam mo ba may California? Hindi ko nga alam yan eh. Oo. Alam yan eh. Oh, di ba? Wala talaga sa Wala talaga sa isip ko. wala sa isip namin na makakapunta kami ng Amerika. Hindi, ako nga lang ang pumunta dito mag-isa eh. Sinalubong na ako sa airport pero nilakasan ko lang talaga loob ko eh. Oo, lakas lang At talaga. saka hindi ng pa loob. ako marunong mag-English ha. Kunti lang English ko kasi Listen, look, and listen, and learn. first year lang ang inabot ko. Hmm. Pero paano yan? Nakarating ako sa Amerika na nakaharap ko yung mga tao sa Amerika na English speaking. Paano? Di ko talaga lubos maisip. Yun nga, ang buhay kasi hindi talaga masabi eh. Kasi dati yung bahay namin, as in maliit lang siya, yung pagpasok mo,
Sa kaliwa, higaan na. Tapos sa kanan, mayroong balde. Doon ka iihi. Tapos, lakad ka lang konti, lamesa na. Doon ka nakakain. Tapos pag sobrang lakas pa ng ulan, babahain ka. Di ba? Yung binaha tayo Oo, na di mo, yung, alam mo, nung umikot na yung may-ari at nagsabi sa, Ate Bergie, kumusta na kayo dyan? Sagot ko naman, okay lang kami, pero lumutang na pala kami sa baha, di ko alam. Nahihigaan namin, lumutang na. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Talagang, pag mayroong handa ang aming mga kapitbahay, tumutulong talaga ako para mabigyan ako ng pagkain, makadala ko sa amin. Hindi na talaga ako kakain doon para maibigay mo lang sa akin yung share ko at mapakain ko sa mga anak ko. Totoo talaga ito. Hirap na hirap talaga kami. Ngayon, kung saan mo gusto kakain, makakain ka na. Kaso nga lang ngayon, kung gusto kong kumain naman ng masasarap, di naman pwede. Bawal na. Bawal naman talaga kasi high blood na. High blood na. Nakakataas na sa kolesterol kaya Never in our wildest dream talaga na makapunta ng Amerika. hindi ko talaga akalain. Hindi ko akalain na magkaroon kayo ng sasakyan. Samantalang sa Pilipinas, Wala. Hirap na hirap Kahit talaga. nga bisikleta, wala ata akong bisikleta sarili. mas tutuwa na kami kung pinapasakay na kami sa aming kapitbahay na may pera, na Yeah. sa kanilang sasakyan na mabait. Mabait sila. Kaya, first time kong nakakain ng Max sa Pilipinas nung binyag ni Judel. Max? Oo. Access. Hindi talaga ako, ngayon lang talaga ang first time ko nakakain ako doon na inimbita ako ng kapitbahay namin na mabait, na may pera. Yung nakakain ako ng medyo masarap-sarap na nakakatikim. Hindi kasi kung yung ibibili natin doon dati, ibibili na lang ng bigas. Saka ulam. O di ba? Ilang beses pa makakain yun. Hindi, tsaka di rin naman natin alam na may Max eh. Kung hindi pa nga iniimbita, di alam kung ano yung Max eh. Jollibee lang tayo, Jollibee, McDo, Chowking. As in talaga, sobrang hirap namin dati yung bahay na, parang posporo lang talaga, yung posporo, bahay ng gagamba, ganun. Tapos pa-underground pa siya. Sa ilalim pa kami. Sa ilalim pa kami, tapos pag may mga tumutulo-tulo sa taas, syempre, tutulong sa Sahod amin namin yun. lahat. As in, ganun talaga siya. Kaya, kung anong meron kami ngayon, parang hindi namin ine-expect eh. Kasi meron kami sari-sariling kwarto ngayon. Di ba? Dati wala naman tayo sari-sariling kwarto, tabi-tabi kami pag natutulog. Oo, ang hirap talaga namin nung nasa Pilipinas pa eh. Oo. Yung mga anak ko, naaawa ako eh. Kasi hindi man lang sila makamabili ng mga laruan na gusto nila. Makabili naman, pero yung mga mumurahin lang talaga sa school na bibili. Oo, yung sa school na tag 50, minsan lang kasi bili na lang ng bigas. Hindi, pero hindi rin naman namin naramdaman talaga na wala talaga tayong pera. Hindi ko alam paano nyo nababudget yun eh. Yung kita ni Papa, tapos yung mga Oo, nakapag-aral pa rin naman kayo. utang talaga. Oo. Pero utang naman na hindi naman kailangan na umutang ng malaki para bibili ng kung ano-ano. Oo, utang lang. Utang lang ng sardinas Makaraos, ganun, sa kapitbahay, sa nagtitinda. Utang muna kayo ng sardinas para Hiram makakain muna, tayo. hiram Tsaka muna. bayaran naman pag nakapag-sweldo na. Oo. Kailangan talaga, pag umutang ka, magbayad Babayad ka ka na. para Oo. makautang ka ulit. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kasi pag hindi ka nagbayad, hindi ka na makakautang ulit. Oh, kahit sardinas lang yung utangin mo, hindi ka pa pautangin talaga. Kung hindi ka magbabayad. Oh, tanda ko pa yun, nanghiram pa ako ng, gusto ko yung Blue Bay tuna eh. Yung Blue Bay tuna yung inuutang ko, kasi masarap yun eh. Sabi mo, Nay, Pahiram muna. pakuha daw muna si Mama ng ano? Pahiram. Ay, pakuha. Pakuha.
Kasi nahiya nang magsabing mangutang. Hindi pa utang, Kasi pakuha. malaki-laki na. Yun. Pakuha na. Hindi yung pautang kasi pag pautang parang masakit sa tenga. Siyempre nangingi, parang ano ka nun parang nangingi ka ng pabor, Kaya ang utang. style na lang pakuha. Pakuha na lang, pakuha. Mabait naman yung kapitbahay natin na may Oo, mga tindahan. awa naman ng Diyos, yung mga kapitbahay namin. Shout out sa inyo, no? Mababait sila, as in talagang mababait. Handa silang tumulong, as in. Kaya blessed pa rin naman kami noong mga panahong yon kasi Madami naman tumutulong. maraming tumutulong sa amin. Doon mo ma-appreciate yung kahit sobrang liit na bagay. Malaki na pala talaga siya. Lalo na yung kung walang-wala ka. Malaki na siya, as in. Yung iba hindi marunong mag-appreciate, di ba? Kasi may pera sila. Oo, kasi Mas may maganda pera yung sila bibigyan, yung wala talagang wala kasi na-appreciate yung Oo. kung anong binibigay mo. Halimbawa, yung mayaman, bibigyan mo ng Ferrero, ganyan. Wala na sa kanila Wala na yun. sa kanila yun eh. Pero kung sa walang-wala talaga ibigay mo, tuwang-tuwa talaga Oo, sila. yung sa walang-wala, maalala nila yun. Siguro 5 taon, 10 taon, maalala nila yun na Hindi binigyan nila mo sila. makakalimutan yun. Parang kami. Yan. Pag may nabigay sa amin noon, saya-saya namin. Pag may nanlilibre pagkain, Oo. saya. Naalala namin yun. Kaya sobrang salamat sa mga tumulong sa amin na makaraos kami sa ganitong lugar. Ang babait ng mga kapitbahay namin sa Kaimito. Oo, mababait yan. Tinutulungan nila kami. Lahat ng tao sa Kaimito mababait. As in. Handa silang tumulong talaga, sobra. Parang pamilya na nga di ba? Sa isang compound. Kasi at the end of the day, tayo-tayo lang din naman di ba? Yung mga tao doon. Oo. Kasi Tayo-tayo lang naman titinginan. tayo lang nagtutulungan. Kaya swerte pa rin natin at nakarating tayo dito. Oo, talagang may awa talaga yung Diyos. Naginhawaan pa rin tayo. Mm. Hindi yung palaging nasa hirap lang. Kaya yung mga may dinaranas na paghihirap ngayon, yung mga halimbawa, mga walang-wala ngayon, hindi naman palaging nandyan tayo sa pwesto na yan Kala ko nga, doon na talaga kami sa Kaimito. Hindi na Oo. talaga kami makaalis doon. Pero yun nga, yung mga dumaranas ng mga paghihirap ngayon, Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Darating din yun. Parang kami rin eh. Tsaka, hindi. Kasi kontento na rin kasi kami noon eh. Kung anong mayroon kami. Oo, dati hindi naman talaga kami Hindi kami nangangarap nangangarap na, siyempre wala naman kami magagawa eh. Bakit naman kami saan naman kami pupunta? As in, talagang walang pangarap Oo. na paglaki ko gusto ko, bibili akong gantong bahay, bibili akong sasakyan. As in, wala kasi. Wala sa Hindi wala totoo sa yan. namin sa isip Bola lang namin yan. yun Siguro, ang nasa isip lang namin yung paano kami magsusurvive sa isang araw. Oo, paano kami mag-survive sa isang araw na makakain man lang kami? Oo, yung ganun lang talaga, as in. Hindi yung 5 years from now, 10 years from now, ganito, ganyan. Hindi talaga, as in. Kung ano lang talaga yung araw na yun lang din yung talagang iniisip namin Pero awa ng Diyos, ayun. Nakaalis din naman kami sa lugar na yun. Nakaahon din naman. Sa tulong ng mga tao, syempre, lalo na sa tulong ng Diyos. Ang Diyos kasi may plano talaga eh. Oo. Siya talaga ang nagpaplano sa lahat. Kasi tinan mo, 'di ba overage na ako na petisyon, pero sa papel underage ako. Oo. Kaya nakuha ko ng mother ko ng 6 months, no? Less than 6 months. Oo, mabilis lang. Mabilis lang ako nakuha Isang ni taon mama. nakapunta ka na dito eh. Less than 6 months nakuha niya na ako.
Kasi yung sa papel ko, 1993 ako pinanganak. Dito sa yung sa totoong edad ko, 1992 ako pinanganak. Pero yun nga, yung sa papel, 1993. Kaya, sa papel, underage pa rin ako. Kaya napetisyon ako noon ng mas mabilis, less than 6 months lang ata, nandito na ako. Kaya naniniwala talaga ako lahat merong dahilan eh. May dahilan pala Oo, kung bakit bakit 1993 yung Bakit nalagay ko yung 1993, schedule sa akin, no? yung sa birth certificate ko yung nakalagay doon, imbes na 1992. So lahat may dahilan. Kasi kung 1992 ako, Hindi ka makaalis kagad. hindi ako makakalis agad. Kumbaga So, 10 years yun kasi overage ka na. So, wala rin makahatid sundo sa akin ng Oh, walang maghahatid sundo kay mama. nagtatrabaho. Pero yun nga, ang galing talaga ng Diyos eh. Kasi, imbis na 1992, 1993 yung nakalagay eh. Hindi rin naman namin in-expect na ganun Oo. yung mangyayari. Hindi naman, wala kang As in, wala talaga. Kumbaga, ano yun, na ano nyo lang, na pa-register nyo lang ng late. Tapos, Late registration. 1993 talaga nilagay ko kasi natakot ako doon sa matagal na. Natakot ako baka mapagalitan ako. Kaya Na bakit 1993. ngayon lang Oo. pinarehistro. Kaya 1993 nilagay ko. O, di ba? 1993. So, sa papel, mas bata ako ng ilang buwan. Mga isang taon talaga. Kasi March eh. Hindi, October. October ka 92, tapos nag-93 ka March. So ilang buwan lang. January, February, Ilang buwan lang December, din. January, February, March. 4 na buwan lang. Oo, di ba? Ang, So, yung 4 na buwan na difference na yun, yun ang nakarating ako agad ng Amerika. Nga hindi mo inakala. Hindi mo akalain na makarating ka. oo. Kasi ang bilis eh. Ang bilis talaga. As in, pagkakapetisyon, naka-receive agad kami ng reply. Tapos, for na agad, yung medical. Sabi ng mga nakausap ko, swerte mo daw eh. Kasi ang anak nila matagal makaalis Oo, matagal. Parang ulan pa ata. May dahilan talaga. Lahat may dahilan. As in. Traffic. Kaya, kung ano man yung nangyayari sa inyo, huwag niyong questionin. Hindi pala dapat talaga natin questionin kung anong nangyayari sa atin. oo. Kasi may dahilan eh. May dahilan talaga eh. Diyos lang ang nakakaalam eh. Oo, hindi natin alam kung ano talaga yung mangyayari sa atin sa hinaharap. Kaya, huwag niyong questionin. As in talagang may dahilan yan kung ano man nangyayari sa atin ngayon. Huwag niyong questionin. Kasi, kung baga alam mo yung kwento, di ba, tinatahi-tahi yan. O ito, episode 1, ganyan, episode 2. Parang Korean drama lang din yan eh. Sa episode 1, syempre, nag-umpisa pa lang yan, di ba? Parang, bakit ganito? Bakit ganito yung nangyayari? Pwede namang ganito. Pero pagdating mo sa kalagitnaan, kaya pala ganito yung nangyari kasi, ganito pala. Yung gano'n, may mga realization ka. Yun, talagang na-experience ko yun. Yung mga ganong mga realization na everything happens for a reason talaga. Sa 10 taon mo, mayroon ka naman na ipundar. Mayroon naman, kahit pa paano. Meron ka to. Kasi, di ba, parang ang tagal na natin dito. Pero sa totoo lang, ang mahal talaga ng mga bayarin dito sa California. Lalo na sa California. Renta pa lang eh. Hindi naman pagdating mo dito, hindi ka naman agad makakakuha ng magandang trabaho. Siyempre, entry level lahat. Pero late na tayo. Mali-late ka, 7:03. 703? Hindi nakahiga si Ninja.
Nakaupo siya. Nakatingin siya dito. Siguro sabi niya, dati kong pwesto yan ah. So ano masasabi mo, buhay Amerika versus Pilipinas? Ay, mas maganda sa Amerika. Healthcare, no? Libre. Healthcare, libre. Gamot, libre. Mm. Pa-check up ka, libre. Walang babayaran. Mm. Libre pa pagkain. Pila ka lang ng mga libre. Totoo. Iwanan na kita o mag-antay muna ako. Awag na, iwanan mo na. Pwede man ako mag-antay. Hindi ka na magpapayong? Dadalhin ko lang yung payong kay baka mamaya mga ano. Papayong. Okay. Okay. Thank you. 7:02, late ka na. Ito lang naman. Alam mo na yun kung saan? Alam ko na. Bye-bye. Ingat. Bili dyan. Ngayon, uwi naman kami ni Ninja. Na-drop off na natin yung isa nating customer. Customer natin si Virginia Lim, ang nanay ko. Ngayon, uwi naman kami. So yun lang, hinatid ko lang talaga si mother sa work. Tapos konting usap-usap about buhay Amerika. And kung gusto niyo pang makakita ng mga ganong klaseng interview or usap, conversation na about sa buhay Amerika, huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe na rin para mas marami pa kaming magawang videos about sa yun nga, buhay Amerika. Thank you. Bye.